masyadong malaki yung tulong na binibigay ng LGSF because we are a fourth class municipality. My town is fourth class, maliit lang yung NTA, and we really need infrastructures and facilities para ma-improve naman namin yung mga local community development namin. So with the LGSF that we are having now, ang laki talaga ng tulong because the 30 million that will be downloaded to my municipality is really a big help. It provides a big chunk. Hindi namin kaya kung kami lang sa local government unit. And it could provide economic drivers in our locality. Salamat po, President Bongbong Marcos, sa tulong na binigay niyo through the LGSF. And with the new modalities that the LGSF had, we have venues and windows of sources of funds and opportunities. And that is very welcome to like us LGUs who are in the fourth class level. Alam nyo, sa amin kasi mainly, napakadami po namin mga rice farmers sa aming probinsya ng Isabela. So maliban sa tulong po nito sa ating farmers dahil direkta na po ang mga LGUs makakabili sa ating mga farmers dahil sa ibibigay po ng ating pamahalaan. At syempre yung pag-supply po namin at pagbibigay din po sa mga vulnerable sectors. Talaga napakalaking programa po nito, napakalaki po ng impact po nito sa amin. Dahil nga, dalawang sektor ang aming matutulungan eh. Diba po? Firstly, sa farmers po namin, mga rice farmers, where we can directly buy. And second nga po, yun po sa mabipagbibigyan po natin itong rice program po natin. Makakaasa po kayo na gagawin po namin ng lahat upang ma-implementa po ito ng tama, maging maganda ang impact po nito sa ating mga kababayan. Being a small LGU from a small town, di talaga makaya na sa gusto man namin na mabigay lahat. Pero being a small town, hindi talaga kaya. So with the LGSF, it's a big help to, again, I keep saying a big help but because it really is na ma-implement namin yung vision for a better municipality, for a better Mambahaw. To our President, BBM, really thank you. Thank you for this launching, for the project na we can give back to the people faster. Yung mga senior citizens natin, yung slots kasi limited. Yung slots natin for social pension is very limited. So at least kahit ngayon, I can convene the senior citizens who are poor but were not given their social pension. Mag-usap kami. And then, malaking tulong talaga na maparating natin sa ating mga senior citizens who were not able to avail of the social pension yet from the national government. This is multi-sectoral. This will benefit the farmers, the traders. This will benefit our SMEs, our businessmen in the locality. Talagang inclusive ang programang ito. I sincerely thank the President, PBBM, for bringing this closer to our hearts. The LGUs are now involved in the implementation directly. Wala nang chichiboritse. In the case of my province, because I just had constructed a 500-bed local government-initiated hospital, I spent 1.5 billion for the construction of that hospital at my local funds. No, it's locally generated funds. Then I can use these funds to buy the laboratory and medical equipment. So malaking tulong talaga ito sa probinsya ko sa Misamis Occidental. And in the case with other provinces, during our previous meeting with the other governors, the other local chief executives, malaking tulong ito as augmentation. Talagang yung pangalan ng programa, Local Government Support Fund, ay nabigyan talaga ng tunay na pangalan. Mr. President, sir, thank you very much for this opportunity that you have given to the different local government units in accessing government funds without the tedious bureaucracy. With this, mapabilis yung serbisyo natin sa tao. Definitely, it's going to be a big help, especially sa amin sa Cebu. Nung earthquake, 6.9 earthquake, at saka Tino,
binigyan kami ng presidente ng LGSF, no? So it will help us in our recovery process and also rebuild our bridges at mga municipal halls. So ang laking tulong talaga. It brings help closer to the people. From the provincial level, it goes straight to the grassroots level. For this program and for this project, job well done, Mr. President. Laking tulong to sa grassroots, sa masa. Today, this administration launches sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, an initiative anchored on the principle that our local government must be empowered to respond to the needs of the people. Bilang local chief executive, kayo ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing. Dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. Una, tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Kaya't sa kabuuan nito, umabot na ang pondong yan sa halos 58 bilyong piso. Pinakamataas sa buong kasaysayan ng LGSF. Bukod pa riyan, pinabilis at pinadiretso na natin ang pagdating ng LGFF sa bawat lokal na pamahalaan. Ginawa namin to dahil sa pagkilala na ang pangangailangan ng tao, gaano man kaliit o gaano kalaki, ay hindi pa nag-aantay pa. Sa usaping pagkain, mula sa LGSF, mamamahagi tayo na 60 kilong bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Makakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan kada taon. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Sisikapin na magdagdag ng mga medical equipment upang maging mas abot kamay ang serbisyong medikal. Inaasahan nating mababawasan ang pag-aalala ng mga Pilipino sa kanilang kalusugan. Ngayon 2026, na-release na ang humigit kumulang 1.19 trillion pesos na national tax allotment para sa mga LGU. Mas mataas ito ng higit 15% kumpara ng 2025. Hinihikayat ko ang lahat na makilahot upang ang mga proyekto sa inyong komunidad at maging katuwang ng pamahalaan sa pagtiyak na ang pondo ay napapakinabangan ng bawat mamamayan. Sama-sama nating itatag ang bagong Pilipinas na mas handa sa hamon, mas bukas sa oportunidad, mas maunlad para sa mga susunod na henerasyon.